Huminto ka na ba upang pag-isipan kung ang mga salitang ginagamit mo kapag nakikipag-usap sa banal na espiritu ay angkop? Walang alinlangan na ang ating mga salita ay may napakalaking kapangyarihan, isang kapangyarihan na higit sa lahat ng ating maiisip. Kapag nagawa nating maunawaan at binibigkas ang mga salitang iyon na tinatanggap ng banal na espiritu, isang bagay na malalim ang nababago sa loob natin at sa ating kaugnayan sa Diyos. Ngayon gusto kong anyayahan ka na tuklasin ang mga ekspresyong iyon na lubos na makapagpapabago sa iyong espiritual na buhay. Hindi namin pinag-uusapan ang mga karaniwang parirala. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga salita na mga susi na may kakayahang magbukas ng mga pinto sa isang direktang koneksyon sa langit. Handa ka bang malaman kung ano ang mga salitang iyon? Sa buong banal na kasulatan, makikita natin kung paano ang mga salita ay may kapangyarihang magpalipat-lipat ng mga bundok, magpagaling ng mga sugatang puso at maglalapit sa atin sa puso ng Diyos. Ngunit anong mga salita ang talagang gustong marinig ng banal na espiritu mula sa iyo? Kung naramdaman mong nawala ka sa iyong panalangin, hindi alam kung ano ang sasabihin, o kung paulit-ulit mo na lang ang parehong mga salita nang hindi nararanasan ang malalim na koneksyon, ngayon gusto kong ihayag sa iyo ang mga salita na maaaring magbago ng lahat. Ang mga ito ay mga pagpapahayag na naglalabas ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa iyong buhay, na naglalapit sa iyo, sa Kanya at nagpapahintulot sa Kanya na kumilos sa mga paraang hindi mo pa nararanasan. Gusto kong manatili ka hanggang sa katapusan ng mensaheng ito dahil ang matutuklasan mo ngayon ay may kapangyarihang baguhin ang paraan ng pakikipag-usap mo sa Diyos. Tuklasin natin ang 12 partikular na salita na gustong marinig ng banal na espiritu. Ang mga ito ay hindi mga mahiwagang salita, ngunit ang mga ito ay mga salita na kapag sinabi natin ang mga ito mula sa puso, ay nagbubukas ng mga espiritual na landas na humahantong sa atin sa higit na lapit sa Diyos. Naramdaman mo na ba na ang iyong mga panalangin ay hindi umaabot sa labas ng iyong silid? Marahil ito ay isang bagay lamang ng pagsasaayos ng iyong mga salita at paggamit ng mga nais marinig ng banal na espiritu mula sa iyo. Ang bawat salita na ibabahagi ko ngayon ay sinusuportahan ng mga prinsipyo ng Biblia at nagtataglay ng espiritual na kapangyarihan na hindi pa natutuklasan ng marami. Ngayon ay hindi lamang natin pag-uusapan ang mga salitang ito, ngunit matututunan din natin kung paano isama ang mga ito sa ating pang-araw-araw na mga panalangin at gamitin ang mga ito upang palakasin ang ating koneksyon sa banal na espiritu sa mas malalim na paraan. Kaya't bigyang pansin dahil ang susunod ay may potensyal na baguhin ang iyong buhay panalangin magpakailanman. Kung handa ka nang dalhin ang iyong koneksyon sa Diyos sa mas mataas na antas, ngayon na ang oras para magsimula. Ang araw na ito ay hindi lamang anumang araw. Ito ang araw kung kailan ang iyong espiritual na buhay ay maaaring kumuha ng ganap na bagong direksyon. Kahit saan ka man patungo sa iyong landas, ikaw man ay isang bagong pinasimulang mananampalataya o kung ikaw ay sumusunod kay Kristo sa loob ng maraming taon, ang mga salitang ito ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Dahil kapag natutunan nating makipag-usap sa banal na espiritu sa paraang nais niya, lahat ng bagay sa ating buhay ay nagsisimulang umayon sa banal na kalooban. Handa ka na bang maranasan ang pagbabagong ito? Huwag manatili dito dahil ang pinakamahusay ay darating pa. Ang unang salita ay salamat. Ito ang salita na nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Ang unang pananalita na gustong marinig ng banal na espiritu ay salamat. Ito ay hindi lamang isang salita ng kagandahang loob o edukasyon. Ito ay isang salita na nagbubukas ng mga espiritual na pintuan.
Sa pamamagitan ng pasasalamat, kinikilala natin na ang lahat ng mayroon tayo, mabuti at masama, ay mula sa Diyos. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang mas mapalapit sa presensya ng Diyos dahil sinasalamin nito ang pusong nagtitiwala sa kanyang plano. Kadalasan, kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari tulad ng ating inaasahan, nagiging mahirap na magpasalamat, ngunit tiyak na sa mga sandaling iyon, ang pasasalamat ay naglalabas ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa ating buhay. Sa banal na kasulatan, nakikita natin si Jesus na nagpapasalamat sa pinakamahahalagang sandali ng kanyang ministeryo. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 11, versikulo 41, nang bubuhayin na ni Jesus si Lazarus mula sa mga patay, ang unang bagay siya ay tumingala sa langit at nagsabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil nakinig ka sa akin." Ang pasasalamat ay dumating bago ang himala. Ito ay hindi isang kilos lamang ng kagandahang loob. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya, isang pagpapakita na si Jesus ay lubos na nagtiwala sa plano ng kanyang Ama bago pa man makita ang himala. Sa parehong paraan, kapag nagpapasalamat tayo, bago pa man natin makita ang tugon ng Diyos, ipinahahayag natin, "Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo." Binabago ng pasasalamat ang ating saloobin. Habang nagsisimula tayong magpasalamat, may malalim na pagbabago sa loob natin. Huminto tayo sa pagtutuon ng pansin sa kung ano ang kulang sa atin, sa hindi natin natanggap, at nagsisimula tayong makita ang lahat ng nagawa na ng Diyos para sa atin. Ang banal na espiritu ay kumikilos ng malakas sa isang pusong puno ng pasasalamat. Alam mo ba na ang pasasalamat ay isang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng langit? Sa awit 100.4 ay itinuro sa atin, pumasok sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat. Kung nais nating mapalapit sa presensya ng Diyos, dapat muna tayong magpasalamat. Marahil ay dumaranas ka ng isang mahirap na oras at iniisip mo, bakit ako dapat magpasalamat kung ang aking buhay ay puno ng mga paghihirap? Ito ay tiyak sa mga sandaling iyon kung kailan ang pasasalamat ay may pinakamalaking kapangyarihan. Kapag nagpasya kang magpasalamat sa Diyos sa gitna ng unos, ipinapakita mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya, ay sinasabi mo sa Kanya, "Panginoon, hindi ko nauunawaan ang nangyayari, ngunit alam kong ikaw ang may kontrol." Iyan ang isa sa pinakamakapangyarihang panalangin na maaari mong ipanalangin, at tinitiyak ko sa iyo na ang banal na espiritu ay tumutugon sa isang pusong nagpapasalamat. Kahit na mahirap ang mga sitwasyon, ang pasasalamat ay tumutulong din sa atin na makaayon sa kalooban ng Diyos. Kapag nagpapasalamat tayo, kinikilala natin na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Maaring hindi mo makita ang layunin sa likod ng iyong mga paghihirap ngayon, ngunit sa pamamagitan ng pasasalamat, ipinahahayag mo na nagtitiwala ka sa kanyang banal na plano. Sa kilos ng pagtitiwala kung saan nagsisimulang kumilos ang banal na espiritu sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo maisip. Ang isang mapagpasalamat na puso ay palaging makikita ang kamay ng Diyos na gumagana kahit na sa pinakamadilim na sandali. Simula ngayon, gusto kong gumawa ka ng pangako sa iyong sarili. Sa bawat sitwasyon, mabuti man o masama, magpasalamat. Gawin ito hindi lamang para sa kung ano ang natanggap mo na, ngunit para sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kaibuturan kahit na hindi mo ito nakikita. Tinitiyak ko sa inyo na kapag nagsimula kayong magpasalamat, madarama ninyo ang banal na espiritu na kumikilos sa makapangyarihang paraan sa inyong buhay. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng langit at naglalabas ng mga pagpapala ng Diyos. Handa ka bang simulan ang paggamit ng salitang ito ng mas madalas sa iyong mga pangungusap? Gustong-gusto ng banal na espiritu na marinig ang salitang salamat dahil ito ay
sumasalamin sa pusong nagtitiwala sa Diyos. Ito ay hindi isang magic na salita. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Ngayon, hinihikayat ko kayong simulan itong isama sa bawat panalangin ninyo. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pinagdadaanan. Palaging mayroong isang bagay sa iyong buhay na sumasalamin sa kapangyarihan at biyaya. Ang pasasalamat ay ang susi na nagbubukas ng langit. Gamitin ito araw-araw. Bago magpatuloy, gusto kitang imbitahan na manatili hanggang sa katapusan ng mensaheng ito. Makapangyarihan ang iyong matutuklasan. Ang 12 salitang ito na gustong marinig ng banal na espiritu ay may potensyal na baguhin ang iyong espiritual na buhay. Ang huling salita na ibabahagi ko ay mahalaga, ay ang susi sa pag-unlock ng mas malalim na relasyon sa Diyos, kaya hindi mo gustong makaligtaan ang finale na ito. Kung ang nilalamang ito ay nakakaantig na sa iyong puso at sa tingin mo ay maaari itong maging isang pagpapala sa iba, hinihikayat kitang ibahagi ito sa mga kaibigan o pamilya. Marahil sila rin ay naghahanap ng mas malalim na koneksyon sa banal na espiritu. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video na patuloy na magpapatibay sa iyong landas ng pananampalataya. Ngayon, sama-sama nating tuklasin ang mga salita na gustong marinig ng banal na espiritu. Tandaan, ang huli ay ang pinakamahalaga sa lahat. Pangalawang salita, pagpapatawad, ang salitang nagpapalaya sa kaluluwa. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamabisang salita na masasabi mo sa iyong panalangin. Kapag humingi tayo ng tawad, hindi lamang tayo nagpapalaya sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Gustong-gusto ng banal na espiritu na marinig ang salitang ito dahil ito ay sumasalamin sa isang mapagpakumbabang pusong handang magpagaling. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa mga nagawa sa atin, bagkus ay pagpapalaya sa ating mga puso mula sa bigat ng sama ng loob at pait. Itinuro sa atin ni Jesus ang kapangyarihan ng pagpapatawad ng maging sa krus. Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Kung kaya niyang magpatawad sa panahon ng kanyang matinding pagdurusa, tinatawag din tayong magpatawad. Ang susunod na salitang gustong marinig ng banal na espiritu mula sa iyo ay pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang gawa ng pagpapalaya, isang susi na nagbubukas ng pinto sa panloob na pagpapagaling. Kapag binibigkas natin ang salitang ito, pinuputol natin ang tanikala ng sama ng loob, sakit at pagmamataas. Itinuro sa atin ng Diyos na ang pagpapatawad ay mahalaga, hindi lamang para sa ating relasyon sa iba, kundi para din sa ating kaugnayan sa Kanya. Kung walang kapatawaran, ang ating mga panalangin ay maaaring maging hadlang at humina ang ating koneksyon sa banal na espiritu. Ipinakita sa atin ni Jesus ang kapangyarihan ng pagpapatawad sa malalim na paraan ng sa krus na nalangin siya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Sa kanyang sandali ng matinding paghihirap, pinili ni Jesus na patawarin ang mga nagpapako sa kanya sa krus. Ang pagkilos na ito ng pagpapatawad ay hindi lamang nagpalaya sa mga nanakit sa kanya, ngunit ipinakita rin sa atin ang landas tungo sa tunay na kalayaan. Ang pagpapatawad ay isang banal na gawa na nagpapahintulot sa atin na mapalapit sa puso ng Diyos. Kung si Jesus sa gitna ng pagdurusa ay nakapagpatawad, tayo ay tinatawag din na gawin ito. Maraming beses tayong pinanghahawakan ng sama ng loob dahil naniniwala tayo na sa pamamagitan ng pagpapatawad, binibigyang katwiran natin ang ginawa nila sa atin. Gayunpaman, ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao. Ito ay para sa iyo. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa iyong kaluluwa mula sa bigat ng sama ng loob.
Sa Mateo 7:17, itinuro sa atin ni Jesus na kung patatawarin natin ang iba, patatawarin din tayo ng ating Ama sa langit. Ngunit kung hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo tatanggap ng kanyang kapatawaran. Ang pagpapatawad ay hindi isang option, isa itong espiritual na pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, nagbubukas tayo ng espasyo sa ating mga puso para kumilos ng makapangyarihan ng banal na espiritu. Siguro ngayon nahihirapan kang patawarin ng taong nasaktan ka ng husto. Alam kong hindi ito madali at alam ito ng Diyos. Ngunit sa mga sandaling iyon ng sakit kung saan ang pagpapatawad ang nagiging pinakamakapangyarihang aksyon na maaari mong gawin. Ito ay hindi tungkol sa paglimot sa nangyari o pagliit nito. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa Diyos ng pasanin at pagpayag sa Kanya na pagalingin ang iyong puso. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa iyo, hindi kinakailangan ng ibang tao. Ito ay isang gawa ng pagsunod na ginagantimpalaan ng banal na espiritu ng pagpapagaling at kapayapaan. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamakapangyarihang salita dahil hindi lamang ito nagpapalaya, ngunit nagpapanumbalik din. Kapag pinili nating magpatawad, pinahihintulutan natin ang Diyos na ibalik ang mga relasyon, pagalingin ang mga sugat, at bigyan tayo ng bagong pagkakataong mamuhay ng payapa. Ang banal na espiritu ay kumikilos ng malakas sa isang pusong nagpasiyang magpatawad. Kung may isang tao sa iyong buhay na kailangan mong patawarin, ngayon ang araw para gawin ito. Huwag nang maghintay pa. Magpatawad, hindi dahil karapat-dapat ang ibang tao, kundi dahil karapat-dapat ka sa kapayapaan na tanging Diyos lang ang makapagbibigay sa iyo. Mahalaga rin na tandaan na kailangan nating humingi ng tawad sa Diyos. Lahat tayo ay nabigo, lahat tayo ay nagkakasala. Ngunit ang Diyos ay handang patawarin tayo sa sandaling humingi tayo ng may pusong nagsisisi. Sa 1 Juan 1:9 ay itinuro sa atin na kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at makatarungan na patawarin tayo at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Sa pamamagitan ng taimtim na pagsasabi ng pagpapatawad, hinahayaan natin ang banal na espiritu na linisin at i-renew tayo. Walang kasalanang napakalaki na hindi kayang patawarin ng Diyos, ngunit dapat nating hilingin ito ng may pagpapakumbaba at katapatan. Ngayon, nais kong anyayahan ka na suriin ang iyong puso. Meron bang isang tao na kailangan mong patawarin? May kailangan ka bang humingi ng tawad sa Diyos? Huwag hayaang pigilan ka ng pagmamataas o sakit sa pagtanggap ng pagpapagaling na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Sa pagsasabi ng paumanhin, pinalalaya mo ang iyong kaluluwa at pinahihintulutan ng banal na espiritu pumasok na may kapangyarihang magbago. Ang pagpapatawad ay isang salita na gustong marinig ng banal na espiritu dahil alam niya na sa pamamagitan nito makakagawa siya ng mga himala sa iyong buhay. Ikatlong salita, tulungan mo ako, sang salita ng kababaang loob na nagpapagalaw sa mga bundok. Ang ikatlong salita na gustong marinig ng banal na espiritu ay tulungan mo ako. Ang simpleng salitang ito, kapag sinabi ng taimtim, ay may kapangyarihang magpakilos sa puso ng Diyos. Ang paghingi ng tulong ay isang pagpapakumbaba at pagkilala sa ating lubos na pag-asa sa Kanya. Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin magagawa ang lahat sa ating sarili at na kailangan natin ng banal na interbensyon sa ating buhay upang malampasan ang mga pagsubok at paghihirap na kinakaharap natin araw-araw. Kapag humihingi tayo ng tulong sa Diyos, binubuksan natin ang pinto sa Kanyang kapangyarihan at direksyon. Sa buong Biblia, makikita natin ang mga halimbawa ng mga taong humihingi ng tulong sa Diyos sa panahon ng kawalang pag-asa. Isang ganoong sandali ang nangyari nang lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus at nang magsimula siyang lumubog, sumigaw, "Panginoon, iligtas mo ako."
Mateo 4:30, hindi nag-atubili si Jesus na iabot ang kanyang kamay para iligtas siya. Ang pagkilos na ito ng paghingi ng tulong ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang tanda ng pananampalataya. Nakilala ni Pedro na si Jesus lamang ang makapagliligtas sa kanya at ang pagpapakumbaba na iyon ang nagpagana sa kapangyarihan ng Diyos. Sa parehong paraan, kapag humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu, nakikilala natin na hindi tayo sapat sa ating sarili at kailangan natin ang kanyang lakas para sumulong. Ang paghingi ng tulong ay hindi lamang tungkol sa mga sitwasyong pang-emergency, kundi isang pang-araw-araw na pagkilos ng pagpapakumbaba. Araw-araw ay nahaharap tayo sa mga hamon, desisyon at sitwasyon na hindi natin kayang hawakan ng mag-isa. Sa mga sandaling iyon, sa halip na subukang unawain ang lahat ng ito sa ating sarili, dapat nating matutunang sabihin, "Banal na Espiritu, tulungan mo ako." Ang simpleng panalangin na iyon ay may di kapani-paniwalang kapangyarihan dahil binibigyan natin ng pahintulot ang Diyos na kumilos sa ating buhay, na nagpapahintulot sa amin na magpahinga sa kapayapaan na tanging ang Diyos ang makapag-aalok. Sa pagsasabi ng pinagkakatiwalaan kita, isinusuko natin ang ating mga alalahanin at takot sa pangangalaga ng banal na Espiritu na gumagabay at nagpapalakas sa atin sa bawat hakbang ng daan. Ang pagtitiwala na ito ay isang paanyaya sa Diyos na kontrolin at gawin ang ating buhay sa mga paraan na hindi natin nauunawaan. Ang awit 121:1-2 ay nagpapaalala sa atin, "Itiningin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan manggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa." Ang ating tulong ay mula sa Diyos. Madalas na pinipigilan tayo ng pagmamataas na humingi ng tulong sa paniniwalang kaya natin ang lahat ng ito o ayaw nating abalahin ng Diyos sa ating mga alalahanin. Gayunpaman, nais niyang umasa tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sa paghingi ng Kanyang tulong, ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Ang banal na Espiritu ay tumutugon ng may biyaya kapag ang isang mapagpakumbabang puso ay humihingi ng Kanyang pakikialam. Walang problemang napakalaki o napakaliit na sitwasyon para hindi mamagitan ng Diyos. Siya ay handa at handang tumulong sa atin sa anumang pagkakataon kung hihilingin lamang natin. Mahalagang tandaan na ang paghingi ng tulong ay hindi isang tanda ng kahinaan, ngunit isang tanda ng lakas. Mas malalim tayong kumonekta sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa ating pangangailangan para sa Kanya sa bawat bahagi ng ating buhay. Ang panalangin, "Tulungan mo ako," ay makapangyarihan dahil ito ay ipinanganak mula sa kahinaan at pagtitiwala. Itinuro ni Jesus sa Mateo 2:3, "Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit." Ang pagiging dukha sa Espiritu ay nangangahulugan ng pagkilala sa ating lubos na pag-asa sa Diyos. Sa kababaang iyon, ang Diyos ay kumikilos ng makapangyarihan. Kung ngayon ay nahaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon o pakiramdam na walang lakas upang magpatuloy, sumigaw sa Diyos na nagsasabing, "Tulungan mo ako." Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang iyong problema, ang banal na Espiritu ay naghihintay para sa iyo na humingi ng tulong sa Kanya. Sa paggawa nito, nagpapakita ka ng pananampalataya at pinapayagan ng Diyos na kontrolin. Kapag kontrolado ng Diyos, nagsimulang gumalaw ang mga bundok, naputol ang mga tanikala at nagiging malinaw ang landas. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng simple ngunit malalim na salitang ito. Ang paghingi ng tulong ay isa ring gawa ng pagtitiwala. Sa pagsasabi ng "Tulungan mo ako", sinasabi mo, "Diyos, nagtitiwala akong nasa iyo ang solusyon. Hindi ko ito kayang mag-isa, ngunit kilala kita, kaya mo."
Ang pananampalatayang iyon ay nagpapagana sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot o maging sapat na malakas. Kailangan mo lamang humingi ng tulong at gagawin ng Diyos ang iba pa. Nangangako siya na sasamahan tayo sa bawat hakbang ng daan at kapag sumisigaw tayo sa Kanya, ang Kanyang kapangyarihan ay makikita sa ating buhay. Simula ngayon, inaanyayahan ko kayong isama ang salitang ito sa inyong pang-araw-araw na panalangin. Huwag maghintay hanggang sa ikaw ay nasa isang krisis upang humingi ng tulong. Gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Sa lahat ng iyong ginagawa, tumawag sa banal na Espiritu at sabihing, tulungan mo ako. At makikita mo ang Diyos na nagsimulang kumilos sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo naisip. Siya ay naghihintay para sa iyo na humingi dahil kapag ginawa mo, binibigyan mo siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan sa iyong buhay. Ika-4 na salita, pinagkakatiwalaan kita, ang salita ng pananampalataya na nagbabago ng lahat. Ang I trust you ay isa sa pinakamakapangyarihang salita na masasabi mo sa iyong relasyon sa Diyos. Sa pagsasabi ng tatlong simpleng salita na ito, isinusuko mo ang iyong buhay sa Kanyang pangangalaga at kontrol. Na kinikilala na hindi ka umaasa sa iyong lakas, kundi sa Kanyang kapangyarihan. Ang pagtitiwala sa Diyos ang pundasyon ng ating pananampalataya. At sa pagsasabi ng nagtitiwala ako sa iyo, iniayon natin ang ating mga puso sa Kanyang kalooban. Kapag tayo ay tunay na nagtitiwala sa Kanya, hindi lamang natin siya binibigyan ng puwang para magtrabaho sa ating buhay, ngunit binibigyan din natin siya ng kalayaan na gawin ang Kanyang pinakamahusay na ginagawa. Gabayan, pagalingin at pagbabagong anyo. Ang ika-4 na salita na gustong marinig ng banal na Espiritu ay nagtitiwala ako sa iyo. Ang tatlong salitang ito, bagamat simple, ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ang mga ito ay isang pahayag ng pananampalataya at isang paninindigan na kahit na hindi mo naiintindihan kung ano ang nangyayari o nakikita ang paraan, pinili mong magtiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi laging madali, lalo na kapag ang mga pangyayari ay tila laban sa atin. Gayunpaman, sa mga sandaling iyon na ang ating pananampalataya ay nasubok at ang banal na Espiritu ay nakumikilos ng may pinakamakapangyarihan. Ang isang malinaw na halimbawa ng hindi natitinag na pagtitiwala ay makikita sa kwento ng senturyon na humiling kay Jesus na pagalingin ang kanyang alipin. Mateo 8:13. Sinabi ng senturyon kay Jesus na hindi na kailangan para sa kanya na pumunta sa kanyang bahay, sabihin lamang ang salita at ang kanyang alipin ay gagaling. Si Jesus ay namangha sa pananampalataya ng taong ito at tumugon sa kanyang pagtitiwala sa pamamagitan ng pagsasabing, humayo ka at kung ano ang iyong pinaniwalaan, mangyari sa iyo. Ang senturyon ay nagtiwala sa kapangyarihan ni Jesus nang hindi nangangailangan ng nakikitang patunay. Iyan ang pananampalatayang nagpapagalaw sa mga bundok. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isa sa mga haligi ng ating pananampalatayang Kristiyano. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng nagtitiwala ako sa iyo, tinatalikuran natin ang ating kontrol at ipinapasa ito sa Diyos na sinasabi, Panginoon, kahit na hindi ko naiintindihan ang nangyayari, nagtitiwala ako na may plano ka at ang planong iyon ay mabuti. Sa Kawikaan 3:5-6, tayo ay pinayuhan na magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag manalig sa ating sariling kaunawaan. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, lumalakad tayo sa pananampalataya at ang pananampalataya ay nagpapagana ng banal na interbensyon sa ating buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi ka na makakaramdam ng takot o pagdududa. Ang pagtitiwala ay hindi ang kawalan ng takot,
Ngunit ang desisyon na sumulong sa kabila nito, nakatingin ito sa bagyo at nagsasabing, hindi ko alam kung paano, ngunit nagtitiwala ako sa Diyos na lampasan ako nito. Sa maraming pagkakataon, ang pagtitiwala sa Diyos ay salungat sa nakikita o nararamdaman natin. Ngunit sa mga sandaling, iyon ng kawalan ng katiyakan kapag ang pananampalataya ay lumalakas at ang banal na espiritu ay kumikilos ng mas malakas sa ating buhay. Iginagalang ng Diyos ang pagtitiwala dahil ito ay tanda ng pananampalataya sa Kanyang katangian at Kanyang kapangyarihan. Sa pagpiling magtiwala sa Diyos, hinahayaan natin Siya na gabayan tayo sa mga landas na hindi natin kayang tahakin ng mag-isa. Ito ay isang pagkilos ng pagsuko na nagsasabing, Panginoon, gawin mo ang alam mong pinakamabuti para sa akin. Minsan, ang mga plano natin ay hindi naayon sa plano ng Diyos. Ngunit ang Kanyang plano ay laging mas maganda. Ang Jeremiah 29:11 ay nagpapaalala sa atin, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa kasaganaan at hindi para sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala sa atin sa isang lugar ng kapayapaan, batid na ang Kanyang plano ay perpekto. Madaling magtiwala sa Diyos kapag maayos ang lahat, ngunit ang tunay na hamon ay dumarating kapag ang mga bagay ay hindi umaayon sa iyong paraan. Inaasahan namin, sa mga sandaling iyon, ang pagtitiwala ay nagiging pagsubok ng pananampalataya. Kung ngayon ay masusumpungan mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon na tila walang paraan, inaanyayahan kita na sabihin ang tatlong salitang ito, pinagkakatiwalaan kita. Hindi mo kailangang malaman kung paano o kailan. Kailangan mo lang magtiwala na ang Diyos ay gumagawa kahit na hindi mo ito nakikita. Iyan ang pagtitiwala na gustong marinig ng banal na espiritu dahil ipinapakita nito na lubos kang umaasa sa Diyos. Ang pagtitiwala ay nagpapalaya din sa atin mula sa pagkabalisa at takot na nagpapahintulot sa atin na magpahinga sa kapayapaan na tanging ang Diyos ang makapagbibigay at ang katapatan ng Diyos. Ang pagpuri sa gitna ng mga pagsubok ay nagpapakita na naniniwala tayo sa Kanyang kapangyarihang baguhin ang anumang sitwasyon at nagtitiwala tayo sa Kanyang soberanya. Kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang nangyayari, itinuro ni Jesus sa Mateo 120:34 na hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa bukas dahil alam ng ating Ama sa Langit kung ano ang kailangan natin bago natin ito hingin. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, pinalalaya natin ang ating sarili mula sa bigat ng pag-aalala at pinapayagan ang Kanyang kapayapaan na mamuno sa ating mga puso. Ang kapayapaang iyon ay isang regalo mula sa banal na espiritu na mararanasan lamang natin kapag pinili nating magtiwala. Inaanyayahan kita na gawing palaging bahagi ng iyong mga panalangin ang I trust you. Sa tuwing nahaharap ka sa pagkabalisa, pagkabigo o takot, huminto at ulitin ang mga salitang iyon. Sabihin ng, ang tapat sa banal na espiritu at hayaang gabayan kanya sa landas na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang pagtitiwala ay hindi lamang isang salita. Ito ay araw-araw na pagkilos na nagbabago sa ating pananaw at nagbibigay daan sa atin na mamuhay sa kapayapaan at layunin ng Diyos. Ikalimang salita, gabayan ako, ang salita na nagaanyaya sa Espiritu Santo na kontrolin. Ang gabay sa akin ay isang makapangyarihang salita na nagbubukas ng pinto sa banal na direksyon sa ating buhay. Sa pagsasabi ng gabay sa akin, inaanyayahan natin ang banal na espiritu na kontrolin ang bawat bahagi ng ating buhay. Sumusuko tayo sa Kanyang karunungan na kinikilala na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin kahit na hindi natin nauunawaan ang landas na dapat nating tahakin. Ang salitang ito ay isang pagkilos ng pagpapakumbaba, isang pagkilala na wala tayong magagawa sa ating sarili at
Kailangan natin ang perpektong patnubay ng Diyos sa bawat desisyon na ating gagawin. Ang ikalimang salita na gustong marinig ng banal na Espiritu ay, patnubayan mo ako. Ang salitang ito ay isang paanyaya sa Diyos na kontrolin ang ating mga desisyon, landas at buhay. Sa pagsasabi ng, gabayan mo ako, nalalaman natin na wala tayong lahat ng sagot at kailangan natin ng banal na patnubay para sumulong. Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan, ang paghingi ng patnubay ng banal na Espiritu ay mahalaga upang mapanatili tayong nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Dan sa awit 143:10, ipinahayag ni David, hayag ang pangangailangang ito. Turuan mo akong gawin ang iyong kalooban sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang panalangin ito ay nagpapakita ng mapagpakumbabang puso na handang magpasakop sa pangunguna ng Diyos. Si David bilang isang hari ay alam na kung walang banal na patnubay ang kanyang mga desisyon ay maaaring iligaw siya. Sa paghingi ng patnubay ng banal na Espiritu, kinikilala rin natin ang ating pangangailangan para sa kanyang karunungan sa bawat hakbang. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Kawikaan 3:6 na kilalanin ang Diyos sa lahat ng ating mga lakad at itutuwid niya ang ating mga landas. Nangangahulugan ito na sa halip na umasa sa ating sariling pangunawa, dapat tayong bumaling sa Diyos upang ipakita sa atin ang tamang landas. Ang buhay ay puno ng mga desisyon, malaki at maliit. At sa lahat ng ito, kailangan natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Kapag sinabi nating, gabayan mo ako, binitawan natin ang pagmamataas at ang pagnanais na kontrolin ang lahat, sumusuko sa walang katapusang karunungan ng Diyos, nagtitiwala na aakayin niya tayo sa pinakamahusay na landas. Maaring hindi natin nauunawaan kung bakit tayo dinadala ng Diyos sa ilang mga landas. Ngunit habang hinihiling natin ang kanyang patnubay, humihiling din tayo ng pananampalataya na magtiwala sa kanyang direksyon kahit na hindi nauunawaan ang pinakahuling patutunguhan. Ang Isaiah 35:8-9 ay nagpapaalala sa atin na ang pag-iisip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Ang banal na Espiritu ay handang gabayan ang bawat bahagi ng ating buhay, ngunit kailangan nating anyayahan siya na gawin ito, kapwa sa malalaking desisyon at maliliit. Kapag ginawa namin, gabayan mo ako sa ating mga panalangin, pinahihintulutan natin ang banal na Espiritu na patnubayan ang lahat ng aspeto ng ating buhay, mula sa ating mga relasyon hanggang sa ating pananalapi at emosyon. Aakayin niya tayo sa mga landas na hindi lamang mabuti kundi pinakamabuti para sa atin. Sa paghingi ng kanyang patnubay, iniayon natin ang ating kalooban sa kanyang nararanasan ang kanyang kapayapaan, proteksyon at pagpapala. Ika-6 na salita, pinupuri kita. Ang salitang nagpapasigla sa ating diwa at nagbubukas ng langit. Ang pinupuri kita ay isa sa pinakamakapangyarihang pananalita na masasabi natin dahil sinasalamin nito ang pusong nagpapasalamat na sumuko sa kadakilaan ng Diyos. Sa pagsasabi ng pinupuri kita, hindi lamang natin kinikilala ang kadakilaan ng Diyos, ngunit ipinahahayag natin na siya ay karapat-dapat sa ating pagsamba, anuman ang mga pangyayari. Ang papuri ay may kapangyarihang iangat ang ating espiritu at iugnay tayo sa banal. Sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos, binubuksan natin ang mga pintuan ng langit na nagpapahintulot sa kanyang presensya na maipakita sa ating buhay. Ang ika-6 na salita na gustong marinig ng banal na Espiritu ay pinupuri kita. Ang papuri ay hindi lamang pasasalamat. Ang pagsamba ang nagpapabago sa ating espiritual na kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos, kinikilala natin ang kanyang kadakilaan at pinapagana natin ang isang supernatural na kapangyarihan na nagbabago sa ating sitwasyon, na nag-aangat sa atin sa itaas ng ating mga kalagayan. Ang pagpupuri sa Diyos sa mahihirap na panahon ay isang
pagpapahayag ng pananampalataya habang pinipili nating tumuon sa kanyang kapangyarihan at hindi sa ating mga problema. Ang isang kapansin-pansing halimbawa nito ay ang kwento ni na Pablo at Silas sa mga Gawa 16:25-26. Hindi makatarungang ikinulong, sa halip na magreklamo, nagsimula silang magpuri sa Diyos. Sa hating gabi, nanalangin sila at umawit ng mga himno at pinakinggan sila ng mga bilanggo. Ang kanyang papuri ay nagpakawala ng isang lindol na nagbukas ng mga pintuan ng bilangguan at naputol ang kanyang mga tanikala. Binago ng papuri hindi lamang ang kanyang pisikal na sitwasyon, kundi pati na rin ang kanyang espiritual na sitwasyon. Ang Diyos ay kumilos ng supernatural bilang tugon sa kanyang papuri. Ang papuri ay may kapangyarihang putulin ang mga espiritual na tanikala. Kapag nahaharap tayo sa mga paghihirap, ang likas na hilig ay magreklamo. Ngunit kapag pinili nating purihin ang Diyos, nagpapakita tayo ng hindi natitinag na pananampalataya. Sa halip na tumuon sa kung ano ang mali, itinuon natin ang ating pansin sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Lugar ng iyong buhay na nangangailangan ng pagpapanumbalik. Ang pagpapagaling ay isang pangako mula sa Diyos at ang kanyang hangarin ay makita tayong buo, hindi lamang sa pisikal kundi maging sa ating puso at espiritu. Sa pagsasabi ng pagalingin mo ako, binubuksan mo ang pintuan sa gawaing pagpapagaling ng banal na espiritu na nagpapahintulot sa kanya na ibalik ang sakit, sugat at oras na nawala. Ang pagpapagaling ng Diyos ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo at panahon, ngunit ito ay palaging nagsisimula sa isang taos-pusong pag-iyak. Sa paghingi ng kagalingan, hindi lamang tayo naghahanap ng lunas, kundi isang pagbabagong magdadala sa atin sa isang buong buhay sa kanyang presensya. Tandaan na ang kanyang plano ay perpekto at ang kanyang pagpapagaling ay lampas sa ating inaasahan. Maaring hindi ka makakita ng agarang pagbabago, ngunit magtiwala na siya ay gumagawa sa bawat aspeto ng iyong buhay. 8 salita, protektahan mo ako. Ang salita na sumasakop sa atin ng banal na proteksyon. Protektahan mo ako ay isang salitang puno ng kapangyarihan na humihiling ng banal na proteksyon sa ating buhay. Sa pagsasabi ng salitang ito, hinihiling natin sa Diyos na takpan tayo ng kanyang kumot ng seguridad. Na protektahan tayo mula sa nakikita at hindi nakikitang mga panganib. Kinikilala natin na sa mundong ito, hindi tayo exempted sa mga pagbabanta, ngunit sa pamamagitan ng pagsigaw para sa kanyang proteksyon, ipinapahayag natin ang ating pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan na panatilihin tayo. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi lamang nagpapalaya sa atin mula sa pisikal, kundi nagbabantay din sa ating puso at isipan sa mga oras ng pagkabalisa at takot. Ang 8 salita na gustong marinig ng banal na espiritu ay protektahan mo ako. Ang salitang ito, kapag ipinahayag ng may pananampalataya, ay nag-aanyaya sa Diyos na palibutan tayo ng kanyang pangangalaga at proteksyon sa gitna ng mga panganib at hamon. Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan, ang paghingi ng proteksyon sa Diyos ay hindi lamang kailangan, ngunit nagbibigay ito sa atin ng kapayapaan, batid na tayo ay nasa ilalim ng kanyang kanlungan. Sa awit 91, makikita natin ang pangako ng proteksyon para sa mga naninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan. Sa pagsasabi ng protektahan mo ako, kinikilala natin na kailangan natin ang kanyang kalasag sa ibabaw natin, nagtitiwala sa kanyang pangako na pangangalagaan tayo sa lahat ng oras. Ang proteksyong ito ay hindi lamang sumasaklaw sa ating pisikal na kagalingan, kundi pati na rin sa ating puso at isipan laban sa takot at pagkabalisa. Nais ng Diyos na protektahan tayo mula sa mga nagtatangkang ilihis tayo sa kanyang layunin. Habang hinihiling natin ang kanyang proteksyon, inaanyayahan din natin ang banal na
Espiritu na palakasin ang ating pananampalataya. Hawakan tayong matatag sa kanyang salita at gabayan tayo palayo sa anumang bagay na maaaring makapinsala sa atin, na humahantong sa iyo patungo sa layuning idinisenyo niya para sa iyo. Ang pagsasabi ng gawin ang iyong kalooban ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa mga pangarap o layunin na mayroon tayo, ngunit sa halip ay ilagay ang mga ito sa mga kamay ng isa na nakakaalam kung ano ang tunay na pinakamabuti para sa atin. Ang pagsuko na ito ay isang pagpapahayag ng malalim na pagtitiwala, isang pagsuko na nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng pagnanais na kontrolin ang bawat detalye at nagpapahintulot sa atin na magpahinga sa kapayapaan na tanging ang Diyos ang makapagbibigay. 8 salita. Gawin mo ang iyong kalooban, ang salita ng pagsuko na nagbabago ng buhay. Ang gawin ang iyong kalooban ay isa sa pinakamakapangyarihang mga parirala na masasabi natin sa Diyos, dahil ito ay sumasalamin sa isang kabuuang pagsuko ng ating sariling mga hangarin at mga plano sa kanyang perpektong kalooban. Habang binibigkas natin ang mga salitang ito, kinikilala natin na ang kanyang paraan ay mas mabuti kaysa sa atin at na siya ay may mas malaki at mas matalinong plano para sa ating buhay. Ang pagsasabi ng gawin mo ang iyong kalooban ay isang pagkilos ng pagpapakumbaba at pagsunod, kung saan huminto tayo sa pakikipaglaban para sa kontrol at hinahayaan ang Diyos na gabayan tayo sa landas na inihanda niya para sa atin. Ang 8 salita na gustong marinig ng banal na Espiritu ay gawin ang iyong kalooban. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihan at mapaghamong salita dahil ito ay nagpapahiwatig ng kumpletong pagkilos ng pagsuko. Sa pagsasabi ng gawin ang iyong kalooban, isinusuko natin ang ating sariling mga hangarin, plano at mga inaasahan upang iayon ang ating sarili sa perpektong plano ng Diyos. Ito ay isang pahayag ng lubos na pagtitiwala na kinikilala na ang kanyang mga paraan ay mas mabuti kaysa sa atin at ang kanyang kalooban ay palaging magdadala ng pinakamainam para sa ating buhay, kahit na hindi natin ito nauunawaan sa panahong iyon. Ibinigay sa atin ni Jesus ang pinakahuling halimbawa ng panalangin ito sa hardin ng Getsemani. Sa pinakamabagsik na sandali ng kanyang buhay bago humarap sa krus, ang kaniyang panalangin ay, Ama ko, kung maaari ay ilayo sa akin ang kopang ito. Gayon, may hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa kalooban mo. Mateo 26:39. Sa sandaling iyon, ganap na isinuko ni Jesus ang kanyang kalooban sa Ama, at ang pagsuko na iyon ay mahalaga para matupad ang plano ng kaligtasan. Tulad niya, kapag sinabi nating gawin mo ang iyong kalooban, hinahayaan natin ang Diyos na gabayan tayo tungo sa kanyang perpektong layunin. Ang pagsuko sa kalooban ng Diyos ay hindi madali. Maraming mga pagkakataon na mayroon tayong malinaw na ideya kung paano natin gustong umunlad ang ating buhay, at kapag ang mga bagay ay hindi naging katulad ng inaasahan natin, nakakaramdam tayo ng pagkabigo. Gayunpaman, sa mga sandaling iyon, inaanyayahan tayo ng banal na Espiritu na magtiwala na may mas malaking plano ang Diyos. Sa Jeremiah 29:11, sinabi ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa kasaganaan at hindi para sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Sa pagsasabi ng gawin mo ang iyong kalooban, kinikilala natin na ang kanyang plano ay mas mabuti kaysa sa atin. Ang pagsasabi ng gawin mo ang iyong kalooban ay nangangailangan din ng pananampalataya. Minsan, kung ano ang mayroon, ang Diyos para sa atin ay hindi naayon sa kung ano ang gusto natin o pinaniniwalaan natin na pinakamahusay. Ngunit gaya ng ipinaalaala sa atin ng Isaiah 55:8-9, ang pag-iisip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Ang pagsuko ay isang pagkilos ng pagtitiwala na nagpapalaya sa atin mula sa pagkabalisa
sa pagsisikap na kontrolin ang lahat at nagpapahintulot sa atin na magpahinga sa kanyang soberanya. Habang isinusuko natin ang ating buhay sa kanyang kalooban, maaaring kumilos ang banal na espiritu sa mga paraang hindi natin maisip. Ang pagsuko ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng espiritual na lakas. Ito ay nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng ating mga alalahanin at nagpapahintulot sa atin na magtiwala sa isa na nakakaalam ng wakas mula sa simula. Kapag sinabi nating gawin ang iyong kalooban, pinapakawalan natin ang ating buhay at inilalagay ang mga ito sa mga kamay ng Diyos na gagabay sa ating mga hakbang patungo sa kanyang layunin. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Kawikaan 16:9 na ang puso ng tao siya ang nagtatakda ng kanyang landas, ngunit ang Panginoon ang nagtuturo sa kanyang mga hakbang. Ang pagsuko ay kadalasang naghahatid sa atin sa mga landas na hindi natin pipiliin, ngunit ang mga landas na iyon ay humahantong sa atin sa mga lugar ng paglago at pagpapala. Ang Romas 2:2 ay nagpapaalala sa atin na ang kalooban ng Diyos ay mabuti, katanggap-tanggap at sakdal. Kung ngayon ay nahaharap ka sa isang hindi tiyak o komplikadong sitwasyon, inaanyayahan kita na manalangin ng taimtim. Panginoon, gawin mo ang iyong kalooban sa aking buhay. Ang simpleng panalangin ito ay may kapangyarihang baguhin ang lahat dahil sa pagsuko, binibigyan natin ang Diyos ng kalayaang kumilos ng supernatural. Simula ngayon, inaanyayahan kita na isama ang gawin mo ang iyong kalooban sa iyong pang-araw-araw na panalangin. Anuman ang mga pangyayari na iyong kinakaharap, isuko ang iyong mga hangarin, alalahanin at mga plano sa Diyos na nagpapahintulot sa Kanya na gabayan ka. Mararanasan mo ang kalayaang darating kapag lubos tayong nagtitiwala sa Kanyang kalooban. Ang banal na espiritu ay naghihintay para sa iyo na sabihin ang mga salitang iyon sa Kanya upang simulan ang paggawa sa iyong buhay sa isang makapangyarihan at pagbabagong paraan na umaakay sa iyo upang matupad ang layunin na inihanda ng Diyos para sa iyo.